pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya, at iba pa. Welcome back to Philippines. Hello sa inyong lahat. Ayan. At syempre po, muli ay narito tayo sa Pilipinas. Tapos na po ang ating mga coverage doon sa bansang Dubai. Siguro napanood nyo naman yung mga napakarami nating na-interview, yung mga successful na mga OFW. Ayan, medyo yung boses pa natin, hindi pa nababalik dahil change climate na naman tayo. Pero bago tayo bumati at tumalakay ng mga ibang paksa, ay ating munang introduce ang ating partner na kilalang-kilala ng lahat. Kasi alam ko, nasabi kayo na makasama itong ating partner matagal din, habang ako'y nasa Dubai at nagbabakasyon at the same time, nagtatrabaho yung ating namang partner, nagpapahinga. At hindi lang pahinga, pag yan nagpahinga, sigurado, may pera. Yan po ang ating partner na walang iba kundi si Miss Jeline Valenzuela, ang ating pong international life coach. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanunood sa DWDD 1134 kHz at saka dito sa ating TikTok Live. Sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa panig man ng mundo, ang lahat ng ating mga OFW, medyo 3 months po yata akong nawala sa show. Kaya eto, nagbabalik. Tama po si Tita Terry, kapag tayo ay nagpapahinga, ibig sabihin tayo ay may ginagawang maganda. Pero hindi po talaga may mga sitwasyon tayo na minsan kailangan natin magpahinga. Okay, sa mga actually pinapagalitan na ako ng ilang viewers, bakit hindi daw ako nagsushow? Yan, masyado naman kayo. Kayo naman, every Wednesday, meron kaming show live. Marami po tayong mga guests, hindi nyo lang pinapanood. Kayo naman, ano pa rin, open po yung ating show every 6 o'clock to 7 o'clock. Wednesday po yan, ang Buhay OFW, di ba? Via Philippine time po yan. Kaya, sa lahat po ng aming mga nanonood dyan sa Qatar, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, sa Jeddah, sa Canada, marami na tayong viewers sa Canada, and of course sa Switzerland, and hello sa inyong lahat dyan, yung aking mga naging estudyante na mga kino-coach ko na nasa iba't ibang panig na ng mundo, hello po sa inyo, maraming salamat. Babati na ako diretso, Tita Terry. Okay, go ahead. Pumailalim sa ating malawak na kasi parang marami akong utang kaya kailangan ko pagbayaran ngayon. All right. So sa lahat po ng aming mga mga nanonood diyan sa amin, lalo na diyan sa Agusan, hello sa Leyte. Yan, sa Rojas City, Iloilo, hello. My God, sa Cebu, sa Bohol. And of course, binabati ko nga pala ang aking pinsan dyan sa Saudi, si Rhea Gregorio, and ang kapitan ng barko dyan sa Leyte, si Bitch Gregorio, and of course, our very own kuya, Ricky Adonai Gregorio. Yan. Yun yung pinsan ko na napakamatulungin. Alam mo, yung pinsan ko na yan, kahit wala kang ibibigay na kahit 5, buong puso, tumutulong yan sa buong bayan namin. Ewan ko kung ano ang hangarin nito sa buhay. Yung kahit yung sa pansarili niya na ibibigay niya pa. Ayan, si Ricky Adonai Gregorio. Diyan sa Ubo, Balod, Masbate. Hello po sa inyong lahat. Ano daw, aabangan daw nila yung show namin kasi parang late yata yung pag-accept ng Ngayon lang nila nalaman na nagkaroon ako ng World Asian International Award. So parang they are planning for something. Wag na po. Ayun po ay pass na. Ang aking mga tarpaulin ay nabasa na ng ulan. Pero maraming salamat
Diyan sa Pamilya Gregorio and Adunay and Gabriel sa Barangay Ubo, Balod, Masbate. Mabuhay po tayong lahat. Ayan. Ayan. Okay, parang ang ganda-ganda ng ating partner. Naiiba yung kanyang aura ngayon. Oo nga, blooming ako eh. Maraming nagsasabi, napaka-blooming ko daw. Yan. Siguro dahil nakapagpahinga po tayo at nakapagbigay po tayo ng kumbaga nakapag-relax. Minsan kasi kailangan natin ng inner peace. Yan. Kailangan natin minsan magpahinga. Kaya yung mga, di ba nagkaroon ng ghost month? Ayun. Parang ang dami kong utang sa inyo sa ghost month. Talagang hindi po talaga ako nag-live. Hindi ako, kasi Yes. I think deserving people will know kung ano talaga ang ibig sabihin nun. So kung nagpa-follow po kayo sa aming page, malamang marami po, lalo na dito sa Buhay OFW, marami po kayong malalaman. So, Yes. dahil Mamaya libre- talakayin natin yan para tuloy-tuloy talaga kasi na-miss natin ang ating Tapos na ang partner. ghost month. Tapos Oo. na ang ghost Hindi, month. yung Papasok na- pagko-close. Alam ko nag-close, di ba? So, mamaya papaliwanag sa atin ni partner. Yes. Pero bagong lahat, congratulations muna po sa ating bagong chapter ng Bantay at Kasangga na OFW International, Dubai chapter, kung saan po ang chapter president ay si Sir Art Saragosa, ang tinatawag na Yorme ng Dubai. Yan po, ang taong yan ay nalalapitan po ng lahat ng ating mga OFW at kahit na yung sarili niya hindi niya na maasikaso, makapagbigay lang siya ng serbisyo sa ating mga OFW. Ngayon, at syempre, congratulations din sa mga nag-outtaking ang Filipino Social Club ng Dubai. Talagang napakasipag ng mga OFW sa Dubai, partner. Doon kung saan napakaraming Filipino restaurant. Na-interview nga natin yung isang Pinoy chef. Napaka-successful, ang sarap ng kanilang food. Na-interview natin ang isang Pinoy wrestler. Isipin mo, Pinoy wrestler tayo doon, ha? Aba, nakikipagbalibagan ang ating Pinoy wrestler na si JJ, ang tinawag na JJ, Kuya Burns, ang Chicken Joy. Basta may Chicken Joy siya, ang lakas-lakas niyang makipaglaban sa ring. Anyway, yan po ay naman po ng ating station. Diba? Okay. At syempre po, congratulations din kay Pat G, ang napakagaling na rapper po, Pinoy rapper, di ba last Wednesday, siya yung ating na-feature program. Talagang ang mga Pinoy dun gumagawa talaga ng pangalan, ang mga artists and musicians. Kasama rin po dyan ang ating daughter at son-in-law, ang YY Do. Congrats sa inyong lahat, mga Pinoy. Tuloy-tuloy nyo lang ang pagsikat sa ibang bansa. Yeah. Okay, bago tayo pumalaot, ay ito naman po yung ating naging coverage sa DOST. Ito yung unang-una nating coverage sa DOST. Ito yung NASA, no? Kung saan ay nagkaroon ng outtaking ang mga newly conferred and upgraded career scientists. Dito po ay nahinga natin ng mensahe ating pong DOST Secretary Fortunato, sorry sir, dati pala si Sir Fortunato, yung friend po kasi natin yan. Nga pala ang ating pong bago ngayon ay si Secretary Renato Solidum Jr. na napakasipag din. Lahat naman ng ating naging secretary ng mga kaibigan, ang sisipag po niyan Kaya tingnan mo, hindi natin sila nakakalimutan. Okay, so sa nagat na ito, mapapanood yung mensahe, ang maikling mensahe po ni DOST Secretary Solidum. Sabi nga ng ating mga kasamahan sa media at mga OFW, napakahusay daw po ng ating DOST Secretary ngayon. Na isa rin pong magaling po yan sa ating earthquake. Ayan, sa volcanology din po sila. Okay, dito po ay nagkaroon ng opening. Siyempre po yung program po nitong outtaking na ito. Pag sinabi mga scientists, wow, ano masabi mo dyan? Nosebleed, di ba, partner? Alam mo, ayan yung mga favorite ko Minsan, isasama kita dyan. Siyempre, di natin nakakalimutan ang director po ng National Academy of Science and Technology. At siya rin po yung Executive Secretary ng Scientific Career Council na si Ma'am Luningning Samarita
Domingo. Ma'am, hello po sa inyo. Thank you po sa pag-invite ulit. At naging special guest po dyan si Attorney Carlo Nograles. Isa pa po na idol natin ito. Chairperson po ng Civil Service Commission and Chairman ng Scientific Career Council. Okay, panuurin po natin ang mensahe po ng ating pong DOST Secretary Renato Solidium Jr. Magandang buwan po sa inyo lahat. Dito pa rin po tayo sa NAS DOST. Kung saan po ay kasama natin si DOST Secretary Renato Solidium. Napakasipag po nito. Salamat po, nagila po kayo ngayon. Ilan na lang po kayo yung mga pamilya. Ano po yung mga nagiging kagarapan po dito? Maigil lang po. Unang-una, nagbigay po tayo ng mga awards sa ating mga bagong empleyado na categorized as career scientist, na sila po ay nagpagdalubhasa sa iba't ibang larangan na pwedeng makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pangangalaga ng ating mga hayop, o di kaya mga halaman, di kaya ay paano magkaroon ng mas mataas na kita ang ating mga magsasaka. Ganun din sa iba pang mga gamit ng siyensya tulad ng nuclear applications para mapaayos ang ating environment at di kaya ay makagawa ng mga bagong produkto. At ito ay napakahalaga sa ating mga araw-araw na problema. Kasi kailangan natin mag-develop ng maraming technology upang meron tayong iba-ibang approach para masolusyonan yung problema. Meron din tayong mga scientista na tinitingnan kung paano pa maiinganyo ang ating mga kababayan na subukan gamitin ng mga bagong teknolohiya. So meron tayong mga career scientists, both from the natural and social sciences. At ito ay isang programa ng gobyerno na mapataas ang mga sweldo ng ating mga government researchers. At hindi lang sila aasa sa availability ng mga posisyon na dapat ay may mawala una bago ma-promote. At ito ay isang napakahalagang incentive para sa ating mga scientists. Ayun. Okay po, maraming salamat po, Secretary. Pero bago po kayo magpaalam, nais ko po hinihingan po ng mensahe para po sa ating mga soldado at syempre mga OFW. Sa ating po mga kasundaluhan at mga OFW, ang aking mensahe ay simple lang. Kapag gagamit tayo ng siyensya at teknolohiya sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, ang ating gawain ay mas mapapadali o di kaya pwedeng nakapaginhawa ang ating buhay. Sa ating mga OFW at ganoon din sa ating mga sundalo at kanilang pamilya, kung gusto nyo magkaroon ng mga negosyo, gamitan nyo po ng siyensya at teknolohiya kasi mas lamang kayo kaysa sa iba. At ang negosyo nyo ay tsakikita. At ito po ay sa pamamagitan ng Department of Science and Technology at syempre, ipapapaksa ngayon ng gobyerno. But definitely, kung gagamit tayo ng siyensya at teknolohiya, mas maganda po ang ating magiging takbo ng pamumuhay, pati sa pagkain, pati sa negosyo, pati sa kalusugan. Yes. Maraming salamat po, Secretary. Congratulations po. Ito po si Terry Alpa. Para po sa programang Buhay OFW, Siyensya at Teknolohiya. Maraming salamat. Yan, napakinggan niyo po ang mensahe ng ating pong DOST Secretary Renato Solidium Jr. Okay, so ngayon ay tungo tayo sa mga atraso ng ating partner. Mukhang maraming utang ito na tatalakayin. Sige, partner, go ahead. Ako talaga may utang. Oo, ikaw. Sige. Ano ba yung iyong mga nais parating sa ating mga nanonood sa apat na sulok na mundo? Okay, so dahil sa napakaraming mga katanungan sa atin, no, na hindi natin napagbigyan ng mga ilang buwan. So yun nga, ang isa sa mga naging natin dito is yung sa Ghost Month, which is tapos na po. So ngayon, pwede na yung mga nagtatanong kung kailan pwede na lumipat ng bahay. Pwede na kayo lumipat ng mga bahay. Yung mga nag-invest, yung mga bibili, it's like another turning point para makapag-invest na po. Kasi mabigat talaga yung entire Ghost Month. Since July and August, talagang napakabigat. Maraming sumusuko, nagre-reklamo bukod sa mahal na ang bigas.
talagang ang daming, actually kasi marami naman kasi tayong, actually may reason ako dyan eh. Kung mahal na yung bigas, hindi naman, maraming alternative. And besides, alam nyo, maraming mga kababayan natin sa totoo lang, no, na may malawak na lupain. Pero hindi po tayo nagtatanim. Minsan wag naman natin iasa lahat sa gobyerno. Yan. Correct. Minsan ang pag-asenso ng isang tao, hindi rin po yan basta lang na kailangan may paniniwala ka. Oo, nandun yung paniniwala mo na mag-grow ka, na magsasucceed ka. Pero doesn't mean na hindi ka kikilos. So, yung iba naman, trabaho ng trabaho, gustong yumaman, gustong mag-succeed, yung marami ka namang nasasagasaan. So, how you're gonna grow? Ito general lang po yung ating sinasabi. Kasi sa buong 3 buwan ko yata ako'y bugbog na ng inyong mga messages na halimbawa nagdurugo yung puso ko, sumasakit yung ulo ko, kayo naman nagdurugo rin yung inyong text sa akin at saka mga messages. Parang talagang may utang ako sa inyo, no? So, okay. Eto, lahat ng inyong mga katanungan, iisa-isahin po natin. Alright. Ang madalas na itanong sa akin ngayon ay regarding sa election. Yan. Ng barangay captain, mga kagawad, is kailan nga ba yung election? Kailan bang election natin? October. Parang 19. October or November? October. Extended ba? Hindi, October talaga. October talaga? Okay. So, ang dami po talaga nagpapakonsultan, nagtatanong dito sa atin, Miss Jeline, ano ba yung arrangement namin? Ano yung posisyon namin? Pag halimbawa ba, meron bang mga rules sa paglalakad, sa pagka-campaign? May mga ganon. Okay. May mga color po ba? Sa color po ba, ano po ba yung mga winning colors? Kung sabihin ko sa iyo yung color ngayon, tapos, talo ka rin naman, o di kasalanan ko. Yun, di ba? Pero okay, since natin, based from the feng shui and astrological formation, may mga color tayo na ever since nung bagong taon, ito ay sinabi ko na. But for the political career, for 2023 election, eto na, makinig na kayo kasi inaabangan nyo to, no? Mga kapitan, mga aspirants, barangay captain, kagawad, SK, okay? Huwag sana kayong tumakbo kasi ang barangay maliit para kurakutan, okay? Magaling lang kayo sa amin kapag kayo ay may kailangan. Pero nung kasagsagan na kami ang nangangailangan, wala naman kayong naibigay sa amin. Puro kurakot ang pinagagawa nyo. Ito naman ay general lang po, based on sa akin naman nakikita. Wala po akong pinaparinggan. Okay? Ako na kasi, totoo lang, kahit yung mga ayuda na yan, pag ibinibigay sa akin, ibinibigay ko rin sa iba. Kasi, kahit papano naman I can survive. Pero I'm just saying, minsan maging pantay tayo. Huwag yung puro pamilya nyo. Huwag kayong tatakbo bilang kapitan at pamilya nyo ang bubuhayin nyo. Yan. Kayo ay magsisilbi sa barangay, hindi sa pamilya nyo. Naintindihan nyo? It's a dedication. Parang ang dami yatang tinamaan niya na. Aray? Oo. Bato-bato sa langit? Pasensya na, may lisensya yung bibig ko, kaya sasabihin ko yung gusto kong sasabihin. As long as wala akong minimension na tao, correct, at kung tinatamaan kayo, pasensya. So, it's time for you to change. Alam nyo, ang pamumuno, yan ay dedication. Hindi yan pangungurakot. Diba? Wag po tayong maging, wag tayong umpisa lang. Wag tayong maging pakitang tao. Dapat maging Actually, meron ako yung sinasabi ko nga doon sa isang pinsan ko, no? Tatakbo ka, wala ka namang pera. Sabi ko sa kanya. Tapos eto pa ha, barangay captain lang sa panahon ngayon. Bakit kailangan magpatayan? Hello! Magkano ba ang pinaglalaban nyo? Alam nyo, ang pagtakbo ng politika,
End of the day, mananalo kayo. After 3 years, after 6 years, mawawala kayo. Ang pagkatao, hindi yan nawawala. Kung mabuting tao ka, dapat mabuting tao ka. Kahit hindi, wala sa posisyon, kami sa totoo lang, wala sa posisyon, hindi kami mga politiko, pero kami, binubugbog kami dito sa Ang Buhay OFW ng tulong. Na kami po nag-post ng mga pinapauwi namin galing ibang bansa na kung tutuusin, trabaho ng gobyerno yan, trabaho ng Senate, ng Congress yan, ng kung sinong mga departamento. Dito sa Ang Buhay OFW, napakarami na po naming natulungan ng mga OFW kababayan natin. Pero ni minsan, nakita niyo po ba na in-interview namin yung mga tinutulungan namin? Hindi. Kasi ang pagtulong po bukal sa loob yan. Hindi po yan kailangan ipangalandakan mo na tumulong ka. Kasi only God knows, can see it, how good you are inside. So we don't need to boost. Kung tatakbo ka bilang isang kapitan, kagawad, SK, alalahanin nyo, maliit ang sweldo dyan. Alam nyo ba, ang barangay secretary namin dito, anong sabi? Ma'am, I saw her how she worked. Minumura pa yan ng mga namin dito, kabarangay namin. Hindi lang mabengyan ng barangay clearance, mumurahin yan. Ha? Nagtsatsaga, 6,000 pesos daw yung sweldo niya. May mga anak yan, may pamilya. Pero dedicated sa trabaho. Yes! Ganon sila katsaga. You can see the people who are working hard and willing to serve. Yun yung dapat yung bigyan natin ng pagpapahalaga. Hindi yung katulad yan, kahit mga mayor, vice mayor, politiko, nakikialam kayo sa mga barangay captain. Anong klase mga politiko kayo? Huwag niyang pakikialaman yung laban nila kasi laban nila yan. Correct. Let them be. Kasi nasa posisyon na kayo. Actually, sa akin lang sa mga mayor you are the father of your municipality. So, kailangan pantay ang tingin nyo dyan. Yes. Wala kayong papanigan, wala kayong kakampihan. Huwag kayong magbabayad ng mga magkano. Okay, sa lahat ng ating mga botante, tanggapin nyo ang pera, pero gamitin nyo ang utak nyo. Kasi once na binayaran kayo, ibig sabihin 2 taon, 3 taon magsisilbihan, uubusin yan lahat. Babawiin. Oo, babawiin yan. Yung 500, it's nothing. 1,000, it's nothing. Pero yung serbisyong totoo, kapag ikaw ang nangailangan dyan at tumanggap ka ngayon ng kabayaran, humanda ka. Pag kumuha ka ng barangay clearance o may papipirmahan ka, pahihirapan ka niyan. Correct. Yes. Ano ba yung kanina nabanggit mo, partner? Ano bang kulay yung sabi mo? Parang lucky. Okay, balik tayo dun sa kulay. Ako nagsisermon lang doon sa mga mainit ang ulo ko sa mga ganyan. Mga politiko na mga sugapa, no? Sorry ha, peace tayo. Nasa DWDD kami. Pero ito ay paalala lang sa ating mga kababayan. Alright. So, ang kulay na dapat, hindi ko sinasabi na sundin nyo ang aking sinasabi. Correct. Pero ang sinasabi ko lang is, kumbaga nga, maniwala o sa hindi, pero sa ating mga nakikita naman at ito ay proven naman na marami sa ating mga advices na pinapanood or pinapakinggan ng mga ilang kinokonsulta o nagko-consult sa atin, natutupad naman. Ilang eleksyon na rin na marami na rin tayong natulungan ng mga politiko na tumatakbo, ano yung posisyon nila, color ng mga damit, ng banner, ng tarpaulin, ng poster. Ayun. So for year 2023, actually maganda rin yung kailan ba nagkaroon ng eleksyon ng presidential at pass na pala, no? So 2023 na. Ngayon kasing 2023, ang pinakamaganda is color forest green. Green. Wow. Pink, actually magenta is nice. Magenta color is really good. Ano yan? Green? Green. Magenta is parang talong. Yun ba yun? Yes, yung in between lavender and violet. So maganda yan. Very although feminism, pero maganda talaga yan for the 2023. Yung pink at saka color blue. Pero at saka we have also red. So pag ikinumbine mo ito sa iyong poster, sa iyong t-shirt, sa iyong paraphernalia, probably there is a big possibility of
winning. Kasi ang mga ganitong ang ganitong mga color, it brings prosperity and hope. Yan. Ayun. So, kung meron kayong prosperous na kayo in terms of your kandidatura and mayroon kayong hope, ang kailangan nyo na lang ay trabahuin nyo ang inyong pangangampanya. And take note, lagi dapat malinis yung puso natin. Alam mo, there is nothing is impossible. The willingness of the energy. Kasi you know what, I believe, masama o mabuti ang isang politiko, pag nanalo yan, pinili ng Diyos. Yes, alam mo tama. Kasi yun. alam mo kung bakit. Ang isang leader, ganito lang yan. Either masama sila from the past, and it will bring them in the present, na namumuno sila, at merong purpose yun. Minsan may mga balancing na tinatawag. So yun yung kailangan nating maintindihan. Parang minsan, yung mga sitwasyon natin sa buhay, di ba? Bakit nagkaroon ka ng suffering the entire August, and then buong September, receive ka naman ng receive? Edi, i-sacrifice mo na lang yung entire August mo na nag-ghost man ka. Kasi may parating naman. Always ganun naman dapat. Ang tao kasi hindi dapat tayo nawawala ng pag-asa. Ang mahalaga kasi sa atin, dapat yung paniniwala natin sa loob at saka yung kapit lang. At saka tigilan niyo yung kakasabi niyo ng laban lang. Hello, guys. Post kayo ng post sa Facebook. Laban ang laban. Sino kinakalaban nyo? Laban. Di ba pag may sakit, laban. Actually, it's a law of persuasion, law of attraction. Whatever you are sending to the universe and whatever you're posted, it's turned to negative. Kasi yung word na ginagamit mo is negative. Sino kinakalaban mo? Laban lang sa buhay. So it means the energy, it will come to you. Bibigyan ka na maraming problema. Pero kung sasabihin mo, ipagpasalamat natin yung buhay na natatanggap natin sa araw-araw, mas maganda pakinggan yun. Kasi it's a positive. Pero kung laban, okay lang, laban. Ano pinaglalaban nyo? Tapos na ang KKK, tapos na ang katipunan. Walang ganun. So ano yung suggestion mo? Instead of saying laban, ano yung dapat nilang gawing parang pinaka-slogan? Sasabihin natin, maging grateful na lang, maging grateful tayo sa anumang dumarating sa atin ng mga sitwasyon. Hindi mo rin sasabihin, maging laban tayo sa problema na dumarating sa atin kasi it's a word. Dineclare mo yun eh. So it means you are willing to fight and do the battle. Para naghahamon, di ba? Diba? Law of attraction yun eh. You're sending it to the universe. Kasi be careful on what you wish for. Whatever you send to the universe, it will returns back. Diba nga? Kaya tayo nagsusunog, kaya tayo nag-o-offer. Kasi bakit? Ipinaparating natin yung usok ng ating mga offering. Napansin nyo ba na nag-start kayo mag-offering? Nag-start kayo mag-burning? Hindi ba mas magaan yung buhay natin compare sa ibang tao? Diba dapat ganun? Kasi ang natin, the law of attraction, the law of the universe, it's giving back to you all the time. But it's a matter on how you use your word. The word is very powerful. Yes. Diba? So, tungo na ba tayo sa mga nagtatanong sa atin? Ito naman yung punsoy. O meron ka pang gustong idagdag tungkol? Pwede. Walang problema. Magtanong kayo kasi bumawi na lang kayo sa utang ko. sa maraming nagtatanong. Yan. Okay. Unang tanong natin mula kay Cheryl at saka kay Dan. Sabi niya, meron kaming aquarium sa bahay. Okay. Ito ay, pagpasok mo ng pinto, ay makikita mo siya sa, from the pinto is makikita mo siya sa wall, ng right side wall. Nung dumating daw yung nagsiservice sa kanya ng kaibigan niya ng massage, sabi daw sa kanya, ayon daw sa punsoy na nakausap niya, ay hindi daw maganda na ang aquarium ay nandun sa may harap ng pinto, yung pagpasok ng pinto na nakikita agad. So, ano yung magiging advice mo? Okay. Eto ha. Minsan kasi, eto minsan yung credibility ng mga feng shui master natin.
na totoong mga feng shui master. Mm-mm. Minsan nasisira eh. Alam niyo kung bakit? Sa hearsay, sa kanya-kanyang paniniwala. Okay? May pumasok sa bahay mo, sasabihin lang, Oo. kasi daw yung feng shui na nagsabi sa kanya, malas daw yan. Eh ngayon, may kaibigan akong ganyan. Pinag-iba yung bahay. Oh. Correct ka dyan. Sinira. Yung wall, brinake. Magkano yung gastos? Kasi may pumasok sa bahay niya, sinabi na, malas yan. Oo, Kailangan gano'n. mo tanggalin. Okay. Ito sa paulit-ulit po nating sasabihan. Meron po talagang mga expert. Kasi ako nag-experimental ako in this year. Lahat ng mga napapakinggan ko na sinasabi ng mga tinatawag na mga feng shui, sinundan ko. Katulad niyan. Ang sabi, kapag nag-wallet ka ng pula, kakainin yung pera mo. Okay. So, sumunod ako. Ginawa ko kasi I'm willing to try the other feng shui master. Hindi ako gumamit ng red na wallet. Awa ng Diyos, mga 6 months na wala akong pera. Okay. So, ano ang advice mo? Anong dapat? Kasi parang gustong galawin yung aquarium, ilipat eh. Okay. Ganito lang. The best position ng isang aquarium is nasa entrance sa loob ng bahay ng pintuan. Sabi ko na nga ba, entrance? Kasi ganyan na nakikita ko pa kahit saan eh. Kahit sa mga resto, di ba? Kasi it's, it's a financial absorbing. The flow of the energy ng water ay papasok. Dapat ang flow, ganito lang ang gagawin nyo. Kasi merong mga pipes yan, di ba? Na nagpa-bubbles. Yung mga filter na. Yun ang babaguhin nyo. Hindi yung aquarium itself. Okay, maging aware tayo minsan sa mga pinapakinggan natin, no? Yes. Kasi ganito lang yun eh. Kumbaga sa inside the body, parts of the body, we have a different chakra formation. Okay? Hindi mo pwedeng ilipat yung heart chakra mo doon sa crown chakra mo. Hindi mo pwedeng ilagay yung crown chakra mo doon sa root chakra mo. Kasi it's already in the position of your body. Hindi na, yung intestine mo, yung fallopian tube mo, yung kung ano-ano mo, hindi mo pwedeng ilipat yon, walang ganon. Kasi it's already there. The only thing is, may mga simple things lang, di ba? Minsan, inooperahan tayo sa katawan. Halimbawa, meron kang cancer, may bato ka sa tatanggalin yun. Yun lang yun. So, it's the same din sa feng shui natin. Sa mga feng shui natin, may mga sitwasyon at saka mga bagay na hindi mo naman talaga kabuuan na isi-ship yun. Katulad yan, the best portion is always at the entrance ng house na nasa loob. No, papasok. So, maganda yon. Kasi it brings financial and profit and good career also. For the best location also, kung meron kang choices, is the southeast. Okay? Southeast ng living room mo. Yung aquarium. Yun yung the best. Kung gusto mo maglagay sa living room mo ng aquarium, yung sa gitna ng living room mo, ilalagay mo siya doon sa southeast part ng iyong living room. So, yun po, yung mga usapin na ganyan. And minsan, marami po tayong naririnig na feng shui na ganito, ganyan. Katulad na lang. Yung mga hagdan, kung ano-ano sa hagdan pa, meron niya, marami dyan. Yes. Minsan, ayaw niya ng ganito kasi death number. Ako naman, gusto ko yung number 4. Gusto ko number 10. Number Yung 13. ba? Yung 9, sabi, pagka daw, wag mo daw banggitin ng 9 sa iyong edad. Kasi daw parang nag-a-attract daw ng death. No. Halimbawa, ikaw ay 59, magti-59 or nasa 59, sabihin mo raw 58 or 60, lampasan mo daw yung 9. Parang ganito lang yon, parang building lang na walang 13th floor. Bakit naman yung Manila Hotel merong 13th floor? Oo, di ba? Diba? Ganito lang po yan.
9 number is a very good number, which is, it's a divine number. Okay? Tingnan niyo po doon sa Jeline MSMM page. Nandun po yung explanation ng mga numerology ko, ng mga numbers ko. Katulad niyan, halimbawa, yung bibili ka ng isusuot mo sa katawan mo. It's good to buy something, mga lucky charm. Pero yung sinasabi mo na katulad niyan, yung may mga charm talaga na naka-indicate lang dapat may numbering. Kaya nga may life path siya. Kasi naka-hold yan sa iyong veins. So pag bumili ka ng mga ganyan, kailangan marami po diyan kahit saan yung ting-ting-ting-ting, bating-ting-bating-ting, cleansing. Yun. Magpa-cleanse po kayo or i-offer nyo po yung inyong mga bracelet bago nyo isuot. No? Ilagay nyo sa altar or something kasi iba pa rin yung cleansing ng God cleansing kesa doon sa human cleansing. Kung hindi lang din naman mga expert na mga feng shui, minsan maging aware tayo. May mga bracelet na binibenta rin kahit yung mga red line sa online. It will cost death. It will cost death. So, pag sinuot mo yon, minsan it's absorbing all your energy. So, minsan it brings dark energy. So, maging aware tayo sa ganon. Hindi nyo maiintindihan yung mga pinapaliwanag ko. So, try nyo na lang po panoorin yung ilang mga shows namin. Balikan nyo po sa YouTube. Ako, nagre-review din ako kahit personal show natin, nire-review ko lalo na pag nagda-down ako. Pinapanood ko rin yung sarili ko kung ano yung mga pinagsasabi ko doon. Kasi minsan, we are intuitive Minsan yung pumapasok sa mga sarili natin, minsan magugulat ka na lang parang hindi ikaw yung nagsasalita. So parang there is a divine guidance within us to speak in front of the people. So yan, maging aware po tayo. Ang feng shui po kasi tatandaan natin that the feng shui, it's a key energy in it's a flow. Hindi po ito sinasabi na pag nag-feng shui ka, swerte agad. Tatandaan po natin na ang swerte, tayo po ay nagiging good luck. Kung tayo po ay nagsusumikap, naniniwala, wala po tayong sinasagasaan na tao. Pinakamahalaga bago ka mag-succeed, tatandaan po natin. Kailangan may mabuting relasyon ka sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa kapwa-tao mo. Kasi kung isa dyan ay sinaktan mo, magsasucceed ka man pero babawian ka ng karma sa huli. O, diba? Kung napansin niyo po, may isang content creator. Ito, mga content creator ha, tatandaan natin. Kasi ang sinasabi nila, the newly star and celebrity are the content creator. Fair enough. Tama yun. Pero tatandaan po natin, ang pagiging content creator, it should be, you need to help the community. You need to give a positive impact to your environment. If you want to inspire people, huwag niyo pong i-inspire yung mga tao na sinisira niyo ang buhay nila. Hindi niyo rin po pwedeng inspire yung mga tao na maraming kabataan, maraming mga mag-asawa ang nagugulo ang buhay dahil sa inyong mga ginagawa. Because they believe you guys. See, merong isang content creator dito na walang ginawa kundi siraan ng siraan, nagpapakilala ng motivational speaker. Bago kami naging motivational speaker, malawak po ang aming pinag-aralan, malawak ang aming training. Hindi po basta-basta maging motivational speaker, napapakilala ka lang na ganoon. Ngayon, ano sabi? Million ang viewers niya. Bakit siya nawala? Kasi marami kang sinisira na tao sa iyong ginagawa, sa iyong pag-content. Huwag mong gagamitin ang pagiging content creator at ibang tao para sumikat ka. Mali po yun. Sisikat ka man, pero babawiin ka. Tatanggalan yan. So, yun okay, ano tayo? May tanong tayo from Japan, si Miss Veronica. Sabi niya, pakitanong po kay Miss Money Magnet kung yung bang banga niya na mayroon daw basag pero naibalik naman daw yung pirasong nabasag. Hindi daw ba totoo yung sinasabi na malas daw ang ganun? Paano po siya nabasag ang tanong? Ano daw, nabagsakan daw. Nung daw binuksan yung pinto, may nakasabit yata na bumagsak din siya.
mga... Okay. Nasa Japan siya. This is in Japan. Okay. Tatandaan po natin na sa Japan is the biggest, pinakamahalaga sa Japan kapag nababasag ang isang base. Ito ang isang magandang paniniwala. Kapag ang isang base ay nabasag, pwede mo itong gamitin ulit, pero i-design mo, lalagyan mo ito ng gold na design. Yung parang, yung ididikit mo siya, pero lalagyan mo siya ng design na gold. Kapag ito raw ay nilagay mo ang gold na design, doon sa nabasag, nagpo-form daw ito ng isang magandang memories or isang persuasion or attraction. That it means ang isang refleksyon ng isang nabasag na base, ito ay isang pag-uugali, relasyon, situation, pamilya, spiritual, business, na ito ay na-broken. Kapag ito ay na-broken, there is another chances na pwede mong buuhin uli ang isang base. Pero lalagyan mo na ito ng ginto na design. Yes, so, yung pa yung tanong, follow-up na tanong niya. Ano bang klaseng ginto? Anong materials ba yan? Dinidikit, may makintab, yung mga dekorasyon na ginto, yun ba yun? Ito yung dinidikit. Pwede rin yan yung mag-glow ka, i-glue mo siya, tapos lalagyan mo siya ng mga glitters na gold or yung tela na gold. Pwede mo siyang talian ng gold. Parang ribbon na gold, ganun. Napakagandang symbol. Ribbon na gold, idikit din niya. Yes. Ayun. Tapos, ganito, pag nagawa mo yung base na yon, ilipat mo siya sa isang magandang lalagyan. Huwag mo na siyang ilagay doon sa dating posisyon. Ilipat mo siya ng posisyon. Ayun. Okay. Kasi it means kung ano man yung problema at sitwasyon na nangyari sa iyo from the past, it was broken by the base. Siya yung nag-save ng sitwasyon na yun. Okay. So, yun ang ibig sabihin. Ngayon, gumagawa ka ng isang magandang panimula, you need to get out from that position. Ayun. Okay. Okay, partner, alam mo ba yung figurine na marami siyang kabayo na tumatakbo? Yes. Figurine, di ba, ang mahal nun na pinapatong? Yes. Nawala yung buntot ng 2 kabayo. Dapat pa rin daw ba i-display? Kung nawala ang buntot ng 2 kabayo, talagang ang buntot ang nawala. Okay. Based kasi doon sa mga paniniwala and there are some significant reason bakit nawala yung buntot. It means minsan, there are some dark energies like jealousy, paninira ng kapwa, yung gustong pumatay sa'yo. Ito yung minsan nagre-reflect daw sa mga paniniwala or mga good luck thing na ginagamit natin sa ating bahay, sa ating buhay. 'Di ba? Parang bracelet na parang naputol siya bigla, na ayaw mo siyang maputol. Pero ito ay may magandang reason bakit siya nawala. Ayun. So it means pwede mo pa rin siyang i-redesign para ibuuhin mo yung buntot na yon. Pwede mo naman siyang i-connect. Pero this time, paano kung wala na yung parts? Anong gagawin doon? It's okay. Ayan na lang siya na tanggal yung buntot. Doesn't matter. It's okay lang. Na natanggal yung buntot. Kasi ito ay panimula. Ito ay isang magandang panimula na kumbaga may naputol na isang, halimbawa, may taong naninira sa'yo. Ayun, naputol yung paninira niya. Dahil sa positivity mo sa buhay, it defines and signify na, eto na lang, puputulin ko na lang yung isang, minsan nga, di ba, yung may paborito kang bagay na nasira, it's okay. Huwag mong pangihinayangan yun. Kasi bakit? It means may magandang kapalit. It means may nawala sa iyo na hindi maganda. Yun ang lagi nating iisipin. Kahit nga, di ba, sa mga panaginip, kapag sa panaginip, ay ikaw ay namamatay, ano ang nangyayari? Mahaba buhay. Pag ikaw ay namamatay sa iyong panaginip, ibig sabihin nakalabas ka na doon sa isang napakabigat at napakalaking problema. Hindi ibig sabihin ikaw ay mamamatay. Pero depende yan kung paano ka pinatay. Okay? May mga explanation lahat yan. So, yan. Maraming meaning, maraming
positive. Minsan kasi depende yan kung paano natin binibigyan ng pangunawa yung bawat sitwasyon na nangyayari sa atin. Pero kung lalaliman natin yung mga paniniwala natin, wag tayong sasabihin, "Huy, yung ganyan mo, tanggalin mo yan kasi ano." Paano kung tinanggal mo, minalas ka? Oo nga. Diba? Ang dami pang tanong sa atin, pero ilang minuto na lang ba tayo? Okay, ayan, 1 minute. Para magpaalam, mabilis naman ang oras. Pero sa mga susunod nating programa, talakayin pa natin kasi yung mga tanong nila sa Punso and Dami, meron pang mga tanong dito na totoo bang may life after death? Yung life, di ba? Minsan naririnig mo sa mga movies ng Chinese, ay magkita tayo sa magkita tayo sa next life. Next life. And then, meron pa silang mga dialogue na, yung bang ma-reincarnate ka, yes. Sana, magkita sila kahit na yung reincarnation nila, magkaiba yung possible may mga pero sa next natin, bibitinin natin sila. Kasi, yes. Mahilig tayo manood ng mga Chinese movies. Marami silang mga terms na gusto nating maipaliwanag at siyempre si partner ang makapagpaliwanag niyan. Kaya yung mga nanonood sa atin, sa ating mga susunod na program, ihanda nyo na po yung inyong mga katanungan kasi ito po yung life after death. Ano ba ang meron doon? Meron ba talagang buhay na sumusunod na meron bang tinatawag na reincarnation? Ikaw ba yung makakapili? Pwede bang maging hayop ka o ano? Yan yung mga tanong na ihanda natin para kay Miss Magnet sa susunod nating programa. Okay, ang iyong pansamantalang pamamaalam. Okay, sa aming pansamantalang pamamaalam, magkita-kita po tayo ulit at maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood. Ito lamang po ang aming mga sinasabi dito, isang paalala, hindi po namin sinasabi sa inyo na lahat ng ito ay makatotohanan, nasa tao po ang paniniwala, nasa inyo po yan kung maniniwala kayo o hindi. Ito po ay ating napapag-aralan lang at ito ay mga paniniwala, minsan maaaring totoo, minsan maaaring hindi. Pero wala namang imposible kung tayo ay maniwala because lahat ng bagay sa mundo ay energy and always be the magnet of the universe. Maraming salamat. Yes. Okay, maraming salamat sa ating partner. Na-miss natin talaga. One time na tayo ay magkikita. Yan. At syempre, ayan po. Thank you so much po sa ating mga OFW sa apat na sulok na mundo. Thank you po sa technical side ng DWWB at sa ating po mga bossing na nandiyan. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. At syempre sa lahat po nating followers and viewers sa ating pong mga bansang narating, ay talaga pong ang DWWD Armed Forces Radio ay nakikilala po. Yan po yung ating mission. Kahit saan po tayo mapunta, kailangan ipagmalaki natin ang DWWD Armed Forces Radio at ang ating mga sundalo. Mabuhay po kayo. Saludo po kami ng aming partner. Ito pa ang lingkod, Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. At iba pa. Maraming salamat po.